Ito mga kabunyog, mainit na issue ito nung nakaraan pang araw, itong tungkol sa viral na teacher. Ha? Napanood nyo ba ito? Ha? Napanood nyo ba itong anong ito, itong tungkol sa viral na teacher? Ikikwento ko na lang sa inyo kasi mahirap na naman na ma-copyright na naman ako. Kay Nisitas Direct, ang reaksyon ni Kabunyog Nisitas Direct, sabi niya, wow, kabait ni Sara. Yun na nga eh. O, tama yung reaksyon mo, Kabunyog Nisitas Direct. Parang nakapagtataka kay Sara. Ha? Bakit biglang biglang yung teacher na nanermon sa mga estudyante, biglang naging mabait si Sara, dapat daw wag parusahan na yung teacher. Wag na daw parusahan. Bakit biglang parang nawala yung tapang ni Sara, no? Parang nawala yung tapang. Dati, alam nyo naman yung ginawa niya sa sheriff. Anong ginawa niya? Binugbog yung sheriff. Oh, di ba? Oh, kailangan daw 'yan para madisiplina. Oh. Pero ngayon, iba naman ang iba naman ang ginawa ni Sara. Mamaya pag-usapan natin bakit ganon. Bakit ayaw parusahan ni Sara yung teacher? Pero sa mga hindi nakakaalam nito, ano bang nangyari? Yang nakikita niyong picture sa kaliwa, mga kabunyog, teacher yan sa isang high school. High school yon, di ba? Tama tayo? Teacher yan sa isang high school sa Metro Manila. Ngayon, galit na galit siya sa kanyang mga estudyante. Actually, hindi naman sinabi kung anong ginawa ng mga estudyante sa kanya. Galit na galit siya. Ito, pakita natin. Ipakita natin. Ito. Nararamdaman ng guro na nag-viral sa social media kamakailan habang pinagsasabihan ang kanyang mga estudyante. Ayon kay VP Sara, kanyang mga estudyante. Ayon kay VP, puntong kanyang mga estudyante. VP Sara, hindi rin biro ang trabaho ng mga guro sa dami ng... Saan ba to? Ang nararamdaman ng guro na nag-viral sa social media kamakailan. To pause. Huminto muna sa pagklase. Huminto muna sa pagklase sa... Yan. Wala kasi akong kumpletong Wala kasi akong kumpletong video nito. Mga kabunyog, mga kababayan. Pero itong teacher na to na nag-viral, talagang galit na galit siya. Talagang galit na galit siya sa kanyang mga estudyante. Halos nagmumura na siya dyan eh. O napanood daw ni Mary Jane Sidano. Nagmumura na halos itong teacher. Ang mga sinabi niya ganito. Ang sinabi niya sa mga estudyante niya, mga high school naman yata yung estudyante, pinagagalitan niya. Hindi natin alam kung anong ginawa ng mga estudyante, ba't siya nagalit. Pero nakalive sa TikTok yon, yung habang nagsisigaw siya. Talagang galit na galit siya. Ang sinasabi niya, ang yayabang nyo, parang sinabihan niya yung mga estudyante, ang yayabang nyo, wala pa nga kayong nararating sa buhay. At saka sa ginagawa nyo yan, wala kayong mararating sa buhay. Ang hindi lang magagandang comment doon ng teacher, yung yung asal squatter kayo. Yun, parang marami nang tinamaan doon sa sinabi niya na yun. Asal squatter daw. Bakit? Unang-una, kapag squatter ba, masama ang ugali? Kasi ganun yung connotation ng sinasabi niya. Asal squatter. Yun, marami siyang mga sinabi na hindi magaganda. Ano daw, ang yayabang nyo, wala namang kayong parang sinabi pa ng teacher na ang yayabang nyo, mga parang mga bobo pa nga kayo sa klase, parang ganon. Ano pa ba yung mga sinabi niya? Wala pa naman kayong nararating sa buhay.
wala sa ganyan nyo, wala kayong mararating sa buhay. Mga ganun ang sinabi niya. Siya daw, umasa siya sa board. Hindi raw siya dapat bastusin ng ganyan o tratuhin ng ganyan ng mga estudyante dahil umasa siya sa board. Hindi siya pumasa sa board para ganun-ganunin na lang. O, ganun yung mga pinagsasabi dyan eh. O, napanood din daw ni Benny Olesco. Masama talaga yung mga pinagsasabi ng teacher. Talagang, sa totoo lang, kumbaga, hindi dapat ganun ang attitude o ginagawa ng isang teacher. Ngayon, ang sinasabi dito ni Sara Duterte, sa kabila ng ginawa na yun ng teacher, hindi daw dapat parusahan yung teacher. Unawain na lang daw na ito ay sobrang pagod niya, grabe daw ang trabaho. Wow. Kabunyog. Si Sara ba yan? Ikaw ba yan, Sara? Kapag tiningnan mo, ang sabi ni Sara, wag naman daw parusahan na yung teacher kasi pagod daw talaga yon. Oh. Kaya ano to mga kabunyog? Kumbaga si Sara, pinagtatanggol yung teacher. Sabi niya, hindi dapat parusahan kasi unawain na lang yung teacher na pagod na siya. Ano daw yung teacher? Ang dapat daw dun sa teacher kasi sana, pag ganong mainit na ang ulo niya, pagod na siya, tapos hindi pa sumusunod yata yung mga estudyante, ay nag-post na lang muna siya. Wow! Look who's talking. Anyway, panoorin niyo muna si Sara. Anong sabi niya? Ang una kong naging reaction is tao lang, yung teacher, lahat tayo umaabot sa punto na nagagalit tayo, lalo pag napafrustrate tayo. Nauunawaan ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang nararamdaman ng guro na nag-viral sa social media kamakailan habang pinagsasabihan ang kanyang mga estudyante. Ayon kay VP Sara, natural lang na dumarating sa puntong magagalit ang mga teacher habang nasa klase. Kaya naman hindi na niya ito papatawan ng parusa. Nakita ko yung explanation niya and then sinabihan ko ang regional office natin na there will be no penalties for the teacher. Dagdag ni VP Sara, hindi rin biro ang trabaho ng mga guro sa dami ng hinaharap nilang mag-aaral. Kinausap ng regional office ang nag-viral na guro at pinayuhang huminto muna sa pagklase sakaling nakararamdam ulit ng galit. Just to remind the teacher that if she is angry, she has to pause, itigil mo na yung klase, and when she's not angry anymore, saka siya mag-klase ulit. Personal ring siniguro ni VP Sara na handa ang DepEd na magbigay ng tulong sa mga batang maaaring naapektuhan sa nangyari. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Anong masasabi nyo doon sa sinabi ni Sara, mga kabunyog, mga kababayan? Anong masasabi nyo? Anong sabi ni Sara? Ang sabi ni Sara, unawain na lang daw kasi pagod nang masyado yung teacher. Ang dapat daw kasi doon sa teacher, kapag ganun ang mainit na ang ulo, pause muna. Wow! Ikaw ba yan, Sara Duterte? Totoo ba yan? Diba? Sabi ni Alula, feel mo ang kaplastikan ni Fiona. Super plastic, sabi ni Sally Herboso de la Cruz. Alam niyo mga kabunyog, tama ba yung sinabi ni Sara? Sige nga, tama ba yung sinabi ni Sara? Kung akong tatanungin mga kabunyog, tama yung sinabi ni Sara. Ako po, ganun din ang ano ko doon. Mali yung ginawa ng teacher. Mali. As in, hindi talaga ma-justify yun. Hindi talaga ma-justify yung ginawa ng teacher. Nagmumura siya. Hindi naman nagmumura na parang katulad ni Duterte. Pero yung kanyang inasal, hindi pa ano yun eh. Hindi tama yung ginawa ng teacher. Kahit pa, tama si Gis doon. Ako rin, ganun din ang ano ko. Mali yung ginawa ng teacher. Kahit ano pang justification, mahirap na ma-justify yun. Ngayon, totoo rin naman. Mainit na rin kasi ang ulo ng teacher kasi nga siguro sobrang stress na siya, sobrang pagod na, ang dami ng trabaho.
matitigas pa ang ulo ng mga estudyante. Alam nyo mga kabunyog, tayo naman galing tayo sa elementary, high school, college. Ano ang taon na pinakamakulit ang estudyante? Sige nga. Ano yung taon na pinakamakulit ang estudyante? Ako sa experience ko, ano ang taon na pinakamakulit? Ako makulit din ako noon eh. Kailan ako naging makulit? Pasaway din ako sa klase. Ibig sabihin, high school, tama si Zoe. Iba yung kakulitan ng high school eh. Iba yung kakulitan ng high school. Pag college, medyo time na yan. College na eh. Pag elementary naman, ibang kakulitan yan eh. Kulit bata yan eh. Pero yung high school eh, hindi na kulit bata yan. Nagkakaisa tayo, Leopoldo Feria High School. Ako rin. Iba talaga yung high school. Kaya dyan, kumbaga, mga high school yung estudyante nitong teacher eh. Kaya napiko na siya. Kaya lang, kahit naman tama yung sinabi ni Sara, ang totoo, hindi naman bukal sa puso ni Sara yun. Bakit? Hindi ganun si Sara eh. Sasabihin na naman dyan ng mga maka-Duterte, maka-Sara, bakit mo naman hinuhusgahan si Sara na hindi bukal sa puso yung sinabi niya? Kasi alam naman natin kung ano si Sara. Diba? Alam naman natin kung ano si Sara eh. Hindi yun. Kaya nga hindi ka makapaniwala na si Sara yun eh. Anong sabi ni Sara? Dapat post muna. Kapag mainit na ang ulo, post muna. Anong ginawa niya dun sa sheriff? Nag-post muna ba siya? Diba? Nag-post ba muna siya nung ginawa niya yon? Wala eh. Wala. Kaya, itong si Sara, hindi niya yon. Hindi si Sara yon. Pagkaplastikan yon. Tama si Yub Asintado. Nakitang tao lang. Kaya lang, bakit ganun si Sara? Bakit ganun si Sara mga kabunyog? Bakit kinampihan niya yung teacher? Gusto nga kasi ni Sara na impression, ang gusto ni Sara na impression, na siya'y nagdidisiplina. Parang katulad ng ama niya, di ba? Matapang, disiplinaryan. Yung mga hindi sumusunod sa rules, disiplinahin. Siyempre, dun niya nakikita yung teacher na tama yung ginawa kasi dinidisiplina yung mga bata. Ganun yan. Nakikita nyo rin yung nakita nyo rin yung basketballista na nagkalat sa paglalaro ng basketball, anong tawag dyan? Anong tawag dun sa Anong tawag dun sa laro na yun, sa basketball na yun? Yung si Amores ba yun? Amores. Amores. Yung basketballista ng Jose Rizal University ba yun? JRU ba yun? Nambugbog ng kapwa niya mga nambugbog. Pero kinampihan pa rin ni Sara. Bakit? Bakit kinampihan pa rin ni Sara yon? Kasi gustong ipakita ni Sara na ganun ang mga ugali dapat ng tao. Dapat ganun ang ugali ng tao. Hindi natatakot. Laban kung laban. Parang katulad din ito ng teacher. Yun yung mga gustong i-project ni Sara na ugali. Yun ang mga gustong i-project ni Sara na ugali. Yung ginawa ng teacher na magalit na kayo sa akin, ano man ang sabihin nyo, ito ang gagawin ko. Ganun din yung ginawa ng basketballista. Magalit na kayo sa akin kahit yung public opinion negative sa akin. Basta ito gagawin ko to. Ganun din si Sara. Kaya kumbaga, iisang lahi yun eh. Iisang lahi. Yung ginawa ng basketballista na nagwawala. Yung ginawa ng teacher na nagnaninirmon. Ganyan din ang gusto ni Sara na ugali na ipikita. Kaya sinusuportahan niya yung teacher. Di ba? Ganyan yung style nito ni Sara mga kabunyog, mga kababayan. Pero sa totoo lang, hindi naman siya nagmamalasakit dun sa hindi yon na parang sabi niya, pag mainit na ang ulo, mag-pause. Bakit? Nung binugbog niya ba yung Nung binugbog niya ba yung sheriff, nag-pause ba siya? 'Di ba? Anyway, sige mga kabunyog, mga kababayan, yan yung yan yung issue tungkol dito sa Kasi maraming nagtatanong, attorney, ano ba yung nangyari doon sa teacher na yon? Bakit walang parusa ayon kay Sara?
Yan po ang paliwanag dyan. Sa tingin ko lang. Okay, mga kabunyog mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.